Magandang araw mga Kai Sotto fans. Malaki ang tsansa ni Kai Sotto na bumawi at magpakitang gilas sa susunod na laban ng Koshigaya Alphas, laban ng Kyoto Hanarest. Sa kabila ng mga hamon, kabilang na ang kanyang kamakailang concussion, patuloy na ipinapakita ni Kai ang kanyang potensyal sa Japan B-League. Ang kanyang kasalukuyang average na 12.1 points, 9.2 rebounds and 1.3 blocks kada laro ay patunay ng kanyang kakayahang magbigay ng malakas na presensya sa loob ng court. Sa laban na to, inaasahang aabot si Kai ng 20 points and 10 rebounds na magiging malaking tulong para sa kanyang kupunan upang maipanalo ang laban na to. Ang height at physical advantage ni Kai ay magiging malaking bentahe laban ng Kyoto Hanarest at sa taas niyang 7'3", tiyak na mahihirapan ang depensa ng Kyoto sa pagpigil sa kanya sa ilalim ng ring. Meron din siyang soft touch sa pag-shot at lumalaking arsenal ng post moves. Kaya't mataas ang posibilidad na magtala si Kai ng mataas na mga puntos. Bukod pa dito, ang Kyoto ay kilalang mahina sa kanilang depensa sa interior, kaya't inaasahang magagamit ni Kai ang kanyang size at skills upang dominahin ang laro sa ilalim. Isa pang factor na makakatulong kay Kai ay ang magandang teamwork ng Koshigaya Alphas. Ang kanilang playmakers, gaya ni na Chris Smith, ay may kakayahang i-set up si Kai para sa madaling puntos sa ilalim. Ang inside-out strategy ng Koshigaya Alphas ay epektibo sa paglikha ng balanse sa opensa na magpapahirap sa depensa ng Kyoto. Kapag ma-establish agad ni Kai ang unang bahagi ng laro, magbubukas ang outside shots para sa kanilang shooters na siyang magpapalawak sa kanilang offensive arsenal. Sa depensa naman, malaking bagay ang shot blocking ability ni Kai upang pigilan ang atake ng Kyoto Hanarest. Karaniwang umaasa ang Kyoto sa kanilang guards para sa kanilang mga puntos, pero ang presensya ni Kai sa loob ay maaring magdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang mga drive at magpilit ito ng mas mahihirap na tira. Bukod dito, ang kanyang defensive rebounding ay makakabawas sa second chance points ng Kyoto na magbibigay ng kontrol sa tempo ng laro para sa Koshigaya Alphas. Dahil sa mga nababanggit na dahilan, mataas ang posibilidad na manalo ang Koshigaya Alphas ng 10 points o higit pa laban sa Kyoto Hanarest. Ang kombinasyon ng malalim na roster ng Alphas at ang inaasahang pagbawi ni Kai ay nagbibigay ng kalamangan sa kanila. Sa kanyang husay sa parehong opensa at depensa, malaki ang maiambag ni Kai upang dominahin nila ang laban at siguruhin ang panalo para sa kanilang kupunan. Well, sa mundo ng basketball, ang bawat laro ay mahalaga, lalo na para sa mga kupunan na naghahangad bumangon mula sa serye ng pagkatalo. Isa sa mga inaabangang balita sa Japan B-League ay ang pagbabalik ni Kai sa aksyon matapos ang kanyang isang larong suspensyon. Matapos ma-eject sa huling laban ng Koshigaya Alphas kontra Utsunomiya Breaks sa Koshigaya City General Gymnasium, muling makikita sa court si Kai sa kanilang laban kontra Kyoto Hanarest. Ang suspensyon ni Kai ay resulta ng kanyang pagkaka-eject sa nakaraang laro. Sa basketball, ang mga hindi maiiwasang tensyon sa laro ay minsan humahantong sa mga sitwasyon kung saan ang mga manlalaro ay nalalagay sa alanganin. Ang ganitong klaseng sitwasyon ay hindi lamang nakakabawas sa kakayahan ng koponan na manalo, kundi nagdadala rin ng dagdag na pressure sa mga natitirang manlalaro. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang malakas na presensya sa ilalim ng basket, kinakailangan ng Koshigaya Alphas na harapin ang Utsunomiya Breaks nang wala ang kanilang key player. At ang resulta, isang mapait na pagkatalo, ang ika-4 na sunod-sunod na talo ng kupunan na bumagsak sa record na 6-16. Para sa mga tagahanga ng Alphas, ito ay isang malaking dagok dahil ang presensya ni Kai ay mahalaga sa kanilang depensa at opensa. Well, hindi maikakaila ang epekto ng pagkawala ni Kai sa laro ng Koshigaya Alphas sa isang liga tulad ng Japan B-League kung saan ang competition ay mataas at ang bawat laro ay mahalaga. Ang pagkawala ng isang 7'3" na sentro ay isang malaking kawalan. Si Kai ay hindi lamang isang scorer o rebounder, siya rin ay isang defensive anchor na nagbibigay ng intimidasyon sa ilalim ng ring.
Sa laban kontra Utsunomiya Brex, kitang-kita ang hirap ng Alphas na makapagsabay sa depensa. Ang Utsunomiya ay isa sa mga pinakamalalakas na kupunan sa liga at ang kanilang disiplina sa opensa at depensa ay nagdulot ng problema sa Alphas. At nang nawala si Kai, nahirapan ang Alphas na pigilan ang mga drive papunta sa basket at kontrolin ang rebounds. Ang resulta ay isang malaking agwat sa puntos na hindi na naabot ng Alphas. Ang pagbabalik ni Kai ay nagdadala ng bagong pag-asa para sa kupunan. Sa kabila ng kanilang mahirap na sitwasyon sa standings, ang bawat laro ay isang pagkakataon para sa kanila na makabawi. Ang kanilang susunod na laban kontra Kyoto Hanorist ay magiging isang mahalagang pagkakataon para patunayan na sila ay kaya pa ring makipagsabayan sa liga. Ang Kyoto Hanorist, bagamat hindi kasing lakas sa mga top-tier na kupunan sa Japan B-League, ay hindi rin dapat maliitin. Sila ay may mga manlalaro na may kakayahang magbigay ng problema sa depensa ng Alphas. Kaya naman, ang pagbabalik ni Kai ay magdadala ng mas malaking tsansa para sa Koshigaya Alphas na maipakita ang kanilang pinakamahusay na laro. Bilang isa sa mga pinakamatangkad na manlalaro sa Japan B-League, si Kai ay may kakayahang magbigay ng instant impact sa laro. Sa kanyang taas at galing, kaya niyang kontrolin ang paint, hindi lamang sa opensa kundi pati na rin sa depensa. Ang kanyang kakayahang mag-block ng tira at makakuha ng rebounds ay nagbibigay ng dagdag na pagkakataon para sa kanilang kupunan. Sa opensa, si Kai ay may soft touch na nagpapahintulot sa kanya na makascore mula sa loob at sa mid-range. Ang kanyang versatility ay nagbibigay ng flexibility sa Koshigaya Alphas upang mag-adjust sa iba't ibang estilo ng laro. Bukod pa dito, ang kanyang playmaking ability ay magbibigay ng opportunity para sa kanyang mga kakampi na magkaroon ng mas magandang shot. Sa laban kontra Kyoto Hanorist, inaasahan ng lahat na magpapakita ng husay si Kai upang maiahon ang kanyang kupunan mula sa serye ng pagkatalo. Para sa mga fans, ito ay isang pagkakataon upang muling masaksihan ang kanyang talento at potensyal bilang isa sa mga rising stars ng basketball. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.